Mga kwentong pambata ng mga Ingles. Prinsesa Anastasia, ika-6 na bahagi. Mula nung huling bisita namin kina Prinsesa Anastasia at Haring Eric, ini-enjoy nila ang oras nila ng magkasama kapag hindi sila nagbibiro o nasa labanan ng talino at katapangan. Hinayaan kitang manalo. Sige. Naghahanap sina Anna at Eric ng mga bagong paraan upang magbahagi ng impormasyon at magluwas sa pagitan ng kanilang mga kaharian. Salamat sa mabilis nilang pag-iisip, tinulungan nila ang kanilang tao na magbahagi ng tuwa at kasabikan sa mga bagong pagkain at imbentong. Mula sa kaharian ng Tanzonga hanggang sa kaharian ng Kailito. Gusto ko itong bagong laruan. Anong tawag mo dito? Tinatawag itong yoyo. Dahil ito ay pataas at ito'y pababa. Nakakawili. Tatawagin ko ito sanang Gogo. Ano? Hindi lahat gayunpaman ay masaya tungkol sa bagong sistema at pagluluwas at pag-aangkat. Sina Tanzonga at Kailito ay kakilakilabot na magkaibigan. Ngayon, si Prinsesa Anastasia at Haring Eric ay gumugugol ng mas maraming oras na magkasama. Hindi ba't anggan? Ito'y nakakasuklam. Nakakasuklam? Ito'y nakakasuklam! Ang ating kaharian ng Terra ay nawawala ng mahalagang pagkakataon para sa pagpapalaganap ng impormasyon at pagpapadala ng mga kalakal. Ngayon, na ginagamit ni Kailito ang lahat ng oras ni Tanzonga. Ano ang gagawin mo, Reyna Yamaya? Dapat kong sirain ang kanilang samahan at bawiin ang aming mga rota ng kalakalan. Pero paano? Meron akong sekretong armas. Meron ka? Oh, mabuti. Ano yun? Ikaw! Ikaw na bubwit! Ako? Oo, ikaw, Roha. Ikaw ang salamangkero ng kaharian. Oh, tama! Gusto ko isumpa mo sina Tanzonga at Kailito para sirain ang kanilang kaharian at ang kanilang relasyon. Pero ang cute na Prinsesa Anna at Haring Eric kapag magkasama, Roha! Ang sama kung ipapatuloy nila ang pagpapalitan ng impormasyon at mga kalakal. Eksakto! Wasakin sila sa kahit anumang paraan na kinakailangan. Sa Tanzonga, nagpatuloy ang mainit na hapon. Ang sinasabi ko lang, ayos lang sa akin na wala akong kapangyarihan. Hindi ko alam kung paano mo nagagawa. Bahagi na lang ito ng pagkatao ko ngayon. Alam ko, pero para itong sumpa kaysa sa biyaya. Hindi ko ito nakikita sa ganong paraan dahil sa aking mga kapangyarihan, nakapagligtas ako ng mga kaharian, nakapagligtas ako ng mga tao, nakapagligtas ako ng mundo. Napakatalino mo, Anastasia. Sa tingin mo, hindi mo magagawang lahat ng iyon nang wala si Super Asia? Sa tingin ko, hindi ko magagampanan ng pagligtas sa lahat at lahat ng bagay. Hindi. Kailangan ko si Super Asia. Kailangan ko ang kanyang lakas at tibay. Kung wala siya, ako na lang ay si Anastasia. Tingnan mo ako. Ako lang si Eric. Meron bang mali doon? Siyempre wala. Ako'y... Kapag tinitingnan kita, nakikita ko si Prinsesa Anastasia. Hindi ko nakikita si Super Asia. Ayos lang yon, pero... Ano iyon? Sinusubukan kong pigilin ito. Pero parang ako lang ang karapat-dapat na magtanggol ng kaharian at ang aking mga tao. Wow! Talaga? Ang nag-iisang... Walang ibang may malasakit sa pinakamabuti para sa Tanzonga. Walang ibang kasing lakas o kasing talino ni Super Asia. Tingnan mo ako. Hindi pa ako natatalo. Kaya sino ako para kay Tanzonga at kay Lito? Isa lang bang magandang mukha? Eric, hindi. Ako'y... O nakakalimutan mong nandun ako nang inaayos natin ang mga haligi? Kaya lang kasi... Ang totoo, meron kang kapangyarihan at wala ako. Tama ba? Nagsisimula na akong maintindihan ka ng kaunti. Super Asia? Saan ang punta ng nagmamahalang ibon? Sino kang... Umalis ka na dito at mawala ka! Magiging maayos din to. Ako ang bahala sa'yo. Prinsesa!
Michiko! Anong ginagawa mo dito? Ako'y tinatawag upang makipagkita sa manggagamot tungkol kay Haring Eric. Tinawag ka nila sa halip na ako? Hindi ko maintindihan kung bakit hindi ako tinawag. Gising ba siya? Okay lang ba siya? Anong sabi ng manggagamot? Dahan-dahan, Ana. Michiko, okay lang ba siya? Si Eric ay gagaling ng lubos. Nagawa na niya iyon. Iyan ay kahanga-hangang balita. Gayunpaman, siya ay kakaiba, Ana. Kakaiba? Paano? Anastasia? Eric! Ayos ka lang. Oo naman. Hahayaan ko kayong dalawang mag-usap. At Ana, pakiusap, tandaan mo ang iyong pasensya. Ang aking pasensya? Kailangan mo yan. Michiko? Ana, pwede ba tayong umalis at mag-usap? Ano pang pag-uusapan? Magaling ka na. Pakiusap. Katapos umatake ng masamang mangkukulam sa atin gamit ang sumpa, Ang pangalan niya ay Roha. Siya ay salabangkero mula sa kaharian ni Reyna Yemaya. Tera! oo, si Roha. Pagkatapos umatake ni Roha sa atin, bumalik sa atin ang sumpa. Nang itinulak mo ako papalayo, nasagap ko ng bahagi ang sumpa, pero hindi ito nakakamatay. Ana, ako, Sabihin mo lang sa akin. nasumpa ako ng mahika at ngayon meron na akong kapangyarihan. Ikaw? May kapangyarihan? Ito'y nakakatawa. Seryoso ako, maaari ako maging invisible. Hindi. Hindi ito pwedeng mangyari. Ayos lang, hindi ako nasaktan. Tingnan mo, ayos lang ako. Hindi ko naman gusto ang kapangyarihang ito. Mayroon akong kapangyarihan, hindi ikaw. Na ipagtanggol ko ang kaharian, hindi ikaw. Pakiusap, huwag kang ganyan. Lumayo ka sa akin. Anastasia! Si Prinsesa Anastasia ay sanay sa paggagawa ng mga bagay na mag-isa. Ang pakikipagtulungan sa iba ay bago sa kanya. At hindi niya alam kung paano ito'y proseso. Lalo na ang mga bagay na mahalaga sa kanya, kailangan niyang ibahagi. Bigyan mo siya ng oras, kamahalan. May oras pa ba tayo? Alam natin pareho na malapit nang umatake ulit si Reyna Yemaya. Maaari wala tayong oras, pero mayroon tayong pag-asa. Bakit ito nangyayari sa akin? Sabihin mo, bakit ako nakakaramdam ng galit kay Eric kung wala naman siyang ginawang mali? Katulad ko, hindi niya kasalanan na masumpa siya ng mga kapangyarihang ito. Ayokong maramdaman ito. Tulong mga bituin, pakiusap. Ano ang gagawin ko? Mahal kong Anastasia, pasensya na kung nasasaktan ka. Reyna Ursa? Nakakatuwang makita rin kita, Iha. Sabihin mo sa akin, ano ang sanhi ng iyong mga luha? Nasumpa si Haring Eric ng kapangyarihang maging invisible. Napakagandang balita! Maganda, pero ibig sabihin ito na hindi na ako espesyal. Tulad ng kagandahan ng iba, ay hindi mababawasan ang iyong sariling kagandahan. Ang kapangyarihan ni Eric ay hindi mababawasan ang iyong pagiging espesyal. Kahit na totoo yon, Reyna Ursa, ginawa kong katangahan ng sarili ko. Papatawarin ka ni Eric. May malasakit siya sa'yo. Para sa iyong kapakanan, para sa kanyang kapakanan, at para sa kapakanan ng inyong mga kaharian, pinakamainam na iwan mo ang mga nararamdamang selos at galit sa halip ay sanayin mo siya. Ibig sabihin turuan siyang gamitin ang kapangyarihan niya? Oo! Isipin mo kung gaano kalakas ang mga kaharian nyo kapag dalawa kayong lumalaban ng magkasama. Lalo na ngayon na nandyan si Roha na humahabol sa'yo, siya ay masama. Tama ka, sasanayin ko siya. Yan ang aking prinsesa. Ngayon, punasan mo ang iyong mga luha at humingi ka ng tawad sa kanya. Salamat, Reyna Ursa. Kinabukasan, nagipagkita si Ana kay Eric upang simulan ang kanyang pagsasanay. Bago tayo magsimula, gusto ko lang sanang humingi ng tawad. Hindi mo kailangan humingi ng tawad.
Kailangan ko. Pasensya na kung ano ang ikinilos ko. Magagawa natin ito ng magkasama at magiging mas malakas tayo dahil dito. Salamat sa pagsasabi niyan. Pero, tama ng mga emosyonal na bagay. Mag-ensayo na tayo. Muntik mo na akong mahuli. Oh, magaling ka sa pag-iwas, nakikita ko. Pero magaling ka pa sa pakikipaglaban? Nag-ensayo sina Anna at Eric ng ilang linggo. Nagtrabaho sila upang bumuo ng isang plano sa laban na gumagamit ang lahat ng kanilang espesyal na kapangyarihan. Ngunit, hindi pa sila handa. Malapit na tayo, pero hindi pa tayo handa. Kailangan lang natin ilagay ang ilang bagay para sa pagtatapos. Tulad ng iyong kanang suntok. Sang-ayon ako, pwede bang subukan natin ulit ang mga bagay na may balde? Ipinagmamalaki kita. Malayo na ang narating mo mula sa pagkamuhi sa iyong kapangyarihan. Meron akong magandang guro. Roha! Kumusta, Super Asia? At ikaw ay... Super Eric! Ayusin namin yan. Handa ka na bang matalo? Bilis, Eric. Maneuver number 6. Matalino. Ngunit hindi sapat na matalino. Kailangan nating bigyan ng babala ang mga taong bayan. Kailangan nilang lumikas. Gagawin ko na. Eric, hindi! Oh, hindi! Ano ang gagawin ni Super Asia ngayon? Mag-isip, Anna. Mag-isip. Ano na ang gagawin ko ngayon? Hindi mo ito magugustuhan. Anong dahilan ko ba ipinagpapasalamat ang iyong presensya, Super Asia? Sa tingin ko alam mo. Paano mo natalo ang pinakamagaling na salamangkero sa lahat ng mga kaharian? Napakaingat. At ano ang gusto mong gawin natin ngayon? Narito ka ba para sirain din ako? Hindi. Natutunan ko na ang paglaro sa apoy ay nagdudulot lamang na pagkalat ng sakit. Ipinakita sa akin yun ni Roha. Sa halip, dumating ako upang mag-alok ng kapayapaan. Talikuran mo ang iyong pagkamuhi sa Tanzonga at kay Lito. Sumali ka sa aming mga kaharian bilang isang kaalyado. Kung gagawin mo yon, aalis na ako. Narinig ko ang balita na ang pinakamagaling na salamangkero ng aking panahon ay matutuklasan bago ko makita ang aking katapusan. Ito ay propesiya na ako ay makikipagtulungan sa salamangkero na ito at mag-aalok ng isang regalo bilang paggalang sa kanila. Nagsisinungaling ako kung hindi ko sasabihin na si Roha, kaya't narito. Tinanggap ko ang iyong alok. Ipapakita sa iyo ng barang ito ang mga bagay na tanging ikaw lamang ang makakakita. Mga bagay na tanging ang pinakamagaling na salamangkero ang makakaintindi tungkol sa hinaharap. Prinsesa, si Eric ay... Ganap na bumalik sa normal. Ana, niligtas mo ko. Salamat. Nakuha ko ang iyong kapangyarihan.
Alam ko, at ayos lang. Ano ito? Isang regalo mula sa ating bagong kakampi. Ana, ano ito?